Ay, ay, ay. Technically recommended dito, sir. Musta mga kabiyahe? Ngayong umaga, pupunta tayo sa Sky Car Care Service Center doon sa Maynai, Cavite. Ipapacheck natin si Esteban at magpapa-PMS tayo. Tingnan natin kung ano mga issues pa niya o kung ano mga dapat ipaayos sa kanya. Kaya let's go! Mula sa Dasmariñas, Cavite, abutin ng 1 oras at 6 na minuto. Pero pag maaga ka alis sa Dasmariñas, abutin ka lang siguro mga 45 or 50 minutes. Kapag bandang alas 10 or alas 9 na kasi traffic na eh. So umalis kami dito mga bandang alas 8 ng umaga sa Dasmariñas. Madali lang naman hanapin mga kabiyahe kung saan yung lugar nila. Type nyo lang sa Google Maps yung Sky Car Care Service Center. Mas maigi rin talaga mabiyahe ng umaga para mas madaling makarating doon at maaga rin tayo matapos. Kapag medyo tinanghali abutin pa tayo ng traffic doon. Buti na lang ngayong umaga, maganda ang panahon. Kaya dire-diretso lang ang biyahe natin. Dito pala sa bandang subdivision namin may paahon. 20 lang takbo ni Esteban, no? Malalaman natin mamaya kung anong issue niya. So, dito na tayo ngayon sa service center. Pinapaayos natin si Esteban, PMS, at papalitan na rin natin yung arm ba tawag yan? Kasi bitak-bitak na. Kaya papalitan natin. Sobrang dami namin napagkwentuhan ni Boss Leo. Kaya hindi ako masyado naka-vlog, naka-video. Ito nga pala yung lumang suspension arm. Tama ba? Suspension arm nga ba yung tawag dyan? Paki-comment nga dyan sa baba kung tama. Kayo ba? Napalitan nyo na yung ganyan nyo? Kasi yung sa akin, tinan mo, bitak-bitak na. Kaya ito yung ipapalit natin. Bago. Binili natin yan online sa Shopee. Shoutout din pala natin ang biyahe ni Leo at Leia. Nandito ang kanilang minivan na si Malaya. Nakita natin. Grabe itsura ng suspension arm natin na luma. Tingnan nyo. Luma. Para sa akin, sobrang marirecommend ko dito sa Sky Car Care kasi mismong gumagawa may minivan din. At sobrang maganda dito ay nakikita mo talaga yung ilalim ng sasakyan mo. Kasi naiaangat nila. Masisilip mo yung mga parts, yung mga rubbers, kung pwede nang palitan. Yung mga ganong bagay ba. Importante rin yun eh. At dito naman sa part na to, makikita natin na nakabit na nila ang suspension arm. Kaya bagong-bago na to. Wala nang mga lagutok sa joints. Kasi okay na ulit yung rubber. Ayan oh. Maganda na ulit ang takbo ng sasakyan. Kahit medyo malubak smooth na, hindi na tulad nung dati na bakal sa bakal yata yung tumatama kaya naririnig natin yung lagutok. Marami ka ring matututunan sa mga isasagot sa ni Boss Leo. Okay lang mag-video ako, sir? Sir? Okay lang mag-video ako? Sige, sir, kasi may talent fee po kasi yan. Ayun lang. Dati po kasi ako sa Dance Entertainment eh. Talaga? Hindi ako. Marami na tayong barkadang artista. Ayun. Alam ba si Aljur? Aljur. Muy Palaboy. Muy Palaboy. Kilala nyo, hindi? Si Muy Palaboy, kilala ako. Pare ko yun. Okay. Taga dito ba sila? Ay, Pasay. Pasay. Hindi na kayo nag-extra sir sa mga movie dati o ano? Ay, hindi. Hindi naman. Pina-extra nila ako sa Bubble Gang, ayaw ko. KJ na ako kay Jay. Tama ng boso. Ay, Ronald ba yan? I-mute ko na lang sir yung mga ganun. Tama na yung nakikita na lang natin sila. Oops. Taas na kadyot na. Ay. Ay. So technically recommended dito sir ano, ang power. Kaya nga ano. Oo. Hindi ng pao. Kailangan sobrang Balik na tayo. didiinan talaga. Hindi dapat gano'n. Ay, hindi dapat gano'n.
balik na tayo. Pag ganyan, anong issue niyan, sir? Try muna po natin ang transmission dialysis. Dialysis. Which is laging ganun sinasabi ko sa mga ganito. Pero after that, nagiging okay sila. So technically, yung isipin natin, medyo hindi maganda. No? Ano nga, mahina nga yung ano niya eh. Engine, walang problema sir. So, recommended ko sir yung transmission dialysis. Dialysis. O, tamo, abutan tayo ng tricycle, oh. O, tapak na ako, oh. Overtaken pa tayo. Kaya nga eh. O, nakakahiya. So, kailangan yung idiin masyadong acceleration, which is yung idle yun, taas na. Kasi takbo natin, oh. Hindi dapat ganyan. Kaya dapat ano lang eh, no? Smooth. Smooth lang eh, no? Makikita niyo po yung before and after namin pagdadialysis mo yan. So technically yung iba, bakit pag pwede pa mangyari dialysis na ganun pa rin siya. So pwede May mangyari case yun. pa rin na ganun talaga, no? Opo, kasi may tama po yung rebuilding kit natin nun. Okay. Kaya lang mas pinakakukuhan po namin yung dialysis kasi karamihan naman ng Mga ilang ginawa oras ba abutin ng dialysis? depende sir pero Depende. approximately more or less to 1 hour to 2 hours depende sa ng dumi Okay. kasi ang kaganda ng dialysis sir ultimo yung sa torque converter nalilinis niya. Kaya nga, no? Sa amin din sabay noon nililinis din namin yung filter. Yung iba kasi ang sinasabi magpapalit ka lang linisin mo yung filter okay na. Sabi ko nga tanong ko paano yun nasa torque converter paano matatanggal so hindi malilinis yun so kailangan natin i-pull out lahat ng dumi Okay. kasi yun po yung nangyayari So babalik pag ito, lang. delay yung shifting o... Yes sir, Okay. lakas ng kaltag kawawa pa sa mo sa likod may hilo Okay, o nga yun. baka yung may bata dyan masusuka pa. Okay. Ayos. Dahil sa mga nalaman namin, nagutom kami at tanghali na rin naman, kumain muna kami dito. Mga silog meals at iba pang mga pagkain. Sulit din dito sa pwesto na to dahil malawak, maluwag, mahangin. Ayan, kaya habang nagpapagawa kayo, pwede na kayong kumain dito. At dito sa part na to, pahuwi na kami ng Dasmariñas. Makikita dyan naman yung barangay dito, Barangay Makina. Kaya pala ang gagaling gumawa ng sasakyan dito. Tungkol dun sa mga napag-usapan namin ni Sir Leo kanina sa service center. Ang mga nakita niya kay Esteban kailangan namin magpa-flashing ng coolant or cooling system. Sinasuggest din niya na palitan na lang yung radiator para mas sigurado kasi yung radiator namin plastic pa yung ibabaw. Tapos naman sa ATF or sa transmission fluid, mas maigi na rin na mapalitan para iwas din na masira ang transmission. So yun yung mga estimate na mga ipapagawa natin next time kay Esteban. So kapag kinompute yun, more or less nasa 10,000 or mga abutin pa ng mga higit pa doon. Kasi yung mismong radiator pa lang nasa 5,000 plus na yung labor pa. Pati yung mga transmission fluid medyo may pressure rin yun per liter. Kaya kailangan dapat paghandaan. So, yun lang mga kabiyahe. Kailangan talaga maghanda ng pera kapag ipapagawa ang mga sasakyan. Medyo magastos pero kung maayos naman natin to ng maaga, edi sulit na sulit pa rin mga gamit natin na matagal ang ating mga sasakyan. Ang masasuggest ko lang kapag kayo ay pupunta dito sa service center, magdala na rin kayo ng ekstrang pera para just in case na makita nila yung mga dapat ipagawa, pwede nang isabay para isahang punta na lang. At kung may mga parts man kayong papalitan, mas maigi na rin na kumuha na kayo ng mga parts o bumili na kayo para may dala na kayo at ikakabit na lang nila doon. Tulad sa atin, meron tayong dalang suspension arm kaya pinakabit na lang natin sa kanila. Ang gastos na inabot natin ay inabot ng mga 3,250 kasama na yung pagpakabit
ng suspension arm, pati ang PMS. Ayan. Pasalamat din tayo kay Boss Leo sa pag-assist sa atin at sa mga pag-explain sa atin ng mga dapat ipagawa kay Esteban. Kaya sa susunod na balik natin, update na lang tayo sa mga ipapagawa natin at ingat kayo lagi mga kabiyahe. Maraming salamat sa panonood. God bless.